isa na naman po mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa Inklunasyon, ang inyong kaagapay sa pagpapalaganap ng mga advokasya at kapangyarihan para po sa komunidad ng may kapansanan. Sa espesyal na episode na ito, ikinagagalak po namin itampok sa inyo ang isang makabagong inisyatiba mula po sa Call Foundation of the Blind Incorporated sa kanilang opisyal na paglulungsad ng proyekto na tinatawag po nilang STREAM or Sustain, Transfer, and Replicate Enabling Master Plan Advocacies. Ang proyektong ito ay naglalayong magdulot po ng malawakang pagbabago sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng accessibility at inclusivity para po sa mga taong may kapansanan. At syempre po, lumikha po ng komunidad kung saan ang bawat isa ay may pagkakataong umunlad. Samahan niyo po kami sa isang komprehensibong pagtatalakay ng advokasiyang ito at alamin po natin ang mga yugto ng proyekto at kung ano po yung mga aktibidades patungkol dito at kung paano nito tutugunan ang mga isyo at hamon ng sektor. So lahat po ito at higit pa dito lamang po sa Inklunasyon. Kasama po natin sa episode na ito, of course, ang ating pong sign language interpreter. Andito po si Teacher Aisel. Nandito rin po ang ating pong mga captioners. And ang ating pong Director, Direk Ina Figueroa, and sa technical po ang ating pong kasamahang si JM. And of course, kasama ko po bilang co-host sa araw na ito, ang napakaganda, sabi ko nga, ang lagi kong tawag sa kanya, siya ang Diyosa ng kagandahan at kaseksihan ng katawan. Wala pong iba, Miss Janine Grosset. Hi Janine, kumusta? Hello, Miss Jen. Thank you. Napakaganda at napakainit na pagpapakilala ang pinagkaloob mo sa akin. Maraming salamat. Yes, of course. And Miss Janine, excited na tayong malaman kung sino po yung ating mga guests. Maaari mo po bang introduce sila? Thank you. Pero higit, bago ko ipakilala, Miss Jen, yung ating mga magigiting at nagagwapuhang mga guests sa hapon na ito, hayaan mo muna po kung bumate sa mga nakikinig, nanonood ng Inklunasyon Facebook Live program. At Miss Jen, allow me to greet ng maligayang kaarawan yung isa sa magsa-celebrate ng kanyang birthday, Miss Jen, si Doc Gina. Hi! Happy birthday, Doc Gina! Sa November 29. From Inklunasyon Family, maligayang kaarawan at sa mga nagdiwang pa po ng kaarawan sa Inklo Family, si Miss Mitzi. Yan. Wala bang birthday song? Check. There you go. Happy birthday! Happy birthday! Thank you, JM. At sa ating pong mga viewers, yun po si Doc Gina po yung isa po sa co-host po ng Inklunasyon Family, the sex bomb, Doc Gina. Okay, pakilala ko na po ang ating pong mga panauhin. May pahabol na pagbati, Miss Jen. Ang hirap talaga ng Facebook Live. Ganun talaga pag live. Ayan. Kaya nga. So, okay lang yan. Go ahead, Miss Janine. Okay, pakilala ko na po ating pong mga panauhin po para talakayin ang ating pong paksa sa hapon na ito tungkol po sa kanilang proyekto at tungkol din po sa kanilang organisasyon. Una ko pong ipapakilala ang Project Director ng Call Foundation Incorporation for the Blind at the founding member of the ASEAN Disability Forum and the Steering Council Committee ng ASEAN Disability Forum and also part of this project for the ASEAN Enabling Master Plan. So siya po si Mr. Lauro Persil. Magandang hapon po, Sir Lauro. Ay, kung
hindi niyo po maririnig pa sa ngayon si Sir Lauro for our viewers and listeners. Nagkakaroon lang po ng technical problem po si Sir Lauro. Pero mamaya po makikita at maririnig niyo po rin ang kagandahan din pong kagwapuhan natin pong si Sir Lauro. At yung susunod po ko pong ipapakilala na ating pong panauhin. Siya po ang project consultant. Siya po yung, presently siya po din yung parang project lead din po ng project na ito ng Stream Asian Enabling Master Plan. Meron din po siyang pinasimulan na initiative sa kanilang pong province, sa province of Camarines Sur, and it's called the Camarines The Enabling Master Plan po in the Camarines Sur, province of Camarines Sur, the equity and the inclusion for all. Iyon po yung pangalan ng kanyang project and initiative sa kanilang province sa Camarines Sur. And wini-welcome po ng Inclusion family si Doc Rex Bernardo. Magandang hapon po sa ating mga nanonood sa online, Ma'am Miss Janine at saka Ma'am Jen. Salamat po na imbitahan po ninyo ang inyong lingkod. Gusto ko lang pong i-correct lang po. Camarines Norte po kami. Norte. Sorry. Opo, Camarines Norte. Provincial Government of Camarines Norte po yung aming nire-represent po. Thank you po. Opo. Thank you, Doc. For that correction. So Camarines Norte, Province Camarines Norte po. And you have that initiative po ng Master Enabling Plan, tama po? Opo, actually po ito po yung present ko last December during the midterm review po sa Bangkok, Thailand. At doon po sa lahat po na nag-present po doon, syempre mga from the academy, from the government. Sa akin naman po from the provincial government, the local government unit, yun po yung mas nag-stand out po kasi at the end of the day daw po, yung effectivity po ng or relevance po ng key action points ng Enabling Master Plan ay pwedeng mag-gauge po, pwedeng ma-assess kung paano po siya na ilo-localize. So having said that, we were able to localize it in our province and that is why yun po yung mas naging napansin po during that summit po na kailangan daw po yung Enabling Master Plan ay na-implement po sa local level. Thank you. Okay. So Miss Jen, going back to you as our host, so do you have just to officially start our interview with Doc Rex? Yes. Thank you, Janine. Yan, good afternoon po, Dr. Rex and Sir Lauro. Sir Lauro, kumusta po kayo? Hello? Okay. Naririnig na ako? Yes, Yes, sir. sir. Good afternoon po. Good afternoon. Ayan. So, welcome po sa Inclunasyon, Sir Lauro and Dr. Rex. And nagagalak po kami na kami po ay inyong pinaunlakan sa aming po panyaya. Na maging guest po namin kayo at malaman po namin yung patungkol po dito sa inyo pong project stream, no? So, enhancing the project stream is enhancing the accessibility of infrastructures in the Philippines. So we're so excited kasi kumbaga nationwide po pala itong project po ninyo na ito. So this is initiated by the Call Foundation of the Blind Incorporated. So unang tanong ko po, Sir Lauro, can you tell us about the Call Foundation po? We believe you are the president and at the same time the project director of the promotion of ASEAN Enabling Master Plan here in the Philippines. So, sir, can you tell us a bit po about Call Foundation? Thank you. Narinig ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yung Call Foundation na organize kami 1987 pa. No? So, ang original president namin si Mr. Joe Hernandez. Well, basically, ang talagang gusto namin advocacy. Kaya ang tawag sa amin Center for Advocacy, Learning and Livelihood. So, ang number one goal talaga namin, advocacy, ng CRPD. Kasi during that time, wala pang enabling master plan. Opo. Kasi yung
enabling master plan, yan ay ASEAN policy on how to implement CRPD in ASEAN. At the ASEAN Kaya- region. Kaya nabuo yung enabling master plan in the ASEAN context. Yun. Thank you po, sir. Nabanggit niyo po, no, matagal na po ang Paul Foundation of the Blind Incorporated. At ang Paul pala, ang meaning po niya ay Center for Advocacy, Learning and Livelihood. Yun. So, napakaganda naman po, no. Akala ko ay ang Paul ay as in Paul na tatawagan. Yung pala, ay may meaning po siya. It's an acronym po pala. And Sir Lauro, sa tagal po ng Paul Foundation, may mga nakapartner na rin po ba kayong mga government agencies or mga NGOs po? Can you tell us about your partnership with them po and yung mga naging projects din po ninyo? Okay. Ang number one partner namin, NCDA, no? And then, nakipartner din kami sa Department of Foreign Affairs. Of course, DepEd, din ako ng galing. At ganun din sa DILG. Opo. At saka yung, lalo na yung local government. Kasi ang gusto namin ma-reach out ay yung rural and remote areas. Kaya in partnership with one of the biggest, if not the biggest organization ng mga blind, yung VIBES. Doon kami nanggaling, yung aming presidente nanggaling doon. Kasi yung VIBES naka-focus sa livelihood. Ang gusto na aming original president, si Dr. Hernandez, gusto niya mag-focus din kami sa advocacy. Okay. So itong project nyo with ASEAN Enabling Master Plan, sir, ito po ay parang bahagi po ng inyong objective on advocacy po. Tama po ba, sir? Oo. Actually, ako mismo, ginagawa pala ang CRPD, involved na ako. Wow. So noong 1981, doon inumpisahan yung International Day of Disabled Person. So, mula doon, talagang pinaghandaan na yun pag-develop ng isang international treaty. So, nakasama din ako, nagkaroon ako ng privilege na makasama sa pag-formulate ng formulation. UNCRPD for 6 na taon yun. No? So, I don't know kung kasama namin on si Rex, pero marami na kaming mga kasamahan noon. Oo nga po pala, no? Sa ating pong mga viewers, ang ating pong guest na si Sir Lauro Porcil po, siya po ang dati pong convener the former convener of the Philippine Coalition on the UNCRPD. Ayan. So, and doon pala sa formulation ng CRPD, kayo po ay isa doon, sir. Oo. Kasi kasama ako sa DepEd. At gusto nila ako mag-focus on education. Medyo hindi lang maganda na ang memory ko kung nakasama namin noon si Dr. Rex, no? Kasi isa sa pinakamahusay na leader natin at nagkaroon pa siya ng training sa Australia, si Dr. Rex. Thank you, sir. Thank you, sir, for that information. Janine, baka may gusto kang itanong kay Sir Lauro, ang ating pinakabatikan pala, no, pagdating po sa disability advocacy. Sige, go ahead, Janine. Oo, si Sir Lauro, Miss Jen, isa siya dun sa unang-una ko nakilalang person with disability leaders that really encouraged me to join and participate and actively participate in the disability sector during those days. So, nalalaman na natin tuloy yung edad ni Sir Lauro, no, Miss Jen? Ano na ako, 69. Batang-bata pa. Oo, 69 years old na ako itong December. Oh, wow! Diba? International Day of Person with Disability pa yung birthday ni Sir Lauro.
Parang So, sir, born to be a disability rights advocate. correct. Siya. Correct. But Isa yun sa anyway, Sir Lauro. reputable yan. Reputable na leader ng mga correct. person with disability sector. So, Tama ka sir, dyan. I'm just... Pero pwede Go on. ba makalimutan ko lang, ang Sige, sir. talagang namin, naunang leader na talagang nag-umpisa ng gusto, sila Captain Talion, Mr. Jess Ducat, yan ang Mental yun, mga okay. Yung mga sinugan namin. At saka yun, si Mr. mga legends, Waldon, no? Pagdating sa disability rights advocates. ng ng RBI. So, RBI. na ito talaga yung mga sinugan ko na. Kaya, yung training ko nanggaling sa kanila. Ayan, nagpa-flashback na si Sir Lauro pagdating sa mga naging karanasan niya. But Akala ko, sir, tropa mo sila. Ayan, Anyway. Mas bata naman ako sa kanila. Oh, sige. Ayan. Okay. Papayag na tayo nun, Miss Jen. Okay. Alright. Go ahead, Janine. So, sir, curious ako kasi we always hear the ASEAN Enabling Master Plan. So, sir, can you please explain it to our viewers and even to the listeners, yung ano ba po talaga yung ASEAN Enabling Master Plan, the objectives and the purpose, and what could be the benefits na pwedeng i-provide ng ASEAN Master Enabling Master Plan sa lives ng mga person with disability, especially in our country, sir? Okay. Kaya katulad na nabanggit ko kanina, yung Enabling Master Plan ay inspired ng CRED. Ibig sabihin, sama-sama ang mga leader ng ASEAN para pag-aralan at mag-formulate ng mga paraan kung paano ma-i-implement ang CRED in ASEAN countries. So, buhay pa nun ang talagang isa sa leader natin noon, si Montian Bontan. Yun ang talagang magaling, no? Pero talagang kaya nabuo ang ASEAN Disability Forum. Opo. Sa Cambodia nabuo para mag-formulate ng means na paano mag-realize sa ASEAN country, sa ASEAN context, ang CRED. So, noon sa government, ang ating leader na si Executive Director Catalina Fermin, no? Sa panoon, at lagi kami magkasama noon sa UNCRED until nang mabuo yung CRED, nag-umpisa na rin na buuin paano i-implement ang CRED sa ASEAN country. Okay. So itong master plan, sir, itong master plan po ay it's a regional framework inspired by CRPD, and ito na yung mga initiatives or parang framework na gagamitin at the ASEAN level kung paano po may implement meaningfully and fully yung CRPD. Tama po ba, sir, sa ASEAN region? Oo. Okay, thank you. Gusto kong banggitin din na bigyan ng credit yung mga naunang mga treaty, yung Biwako at saka yung Incheon. So, yung Biwako at saka Incheon, pinagsama-sama para ma-develop ang isang master plan. Pero ang pinaka mahalagang dynamic na instrument ay yung CRED. Okay. Thank you, sir. Thank you for those information, no? Mahalaga 'yon sa atin na mga young generation. Young generation daw, Janine? Na mga advocates po kung ano po yung history talaga ng ating advocacy. Kalimutan sila Captain Talion, saka si Yes, sir. Yes, sir.
Definitely, sir. Sila ang panuluna natin. Opo, ang respeto po namin talaga ay nasa inyo po din na aming pong mga mentors po pagdating po sa disability rights. Ninuno natin sila, no, Sir Lauro? Mga Wag namang, ninuno. wag namang ninuno. Wag namang ninuno. Basta silang ating Sa mga mga leaders, mga mentors. Pero sa totoo lang, naging very active ang disability sector at nagkaroon ng recognition during their time. Yes, sir. Captain Talon at saka ni... Noted on that, sir. Sige po, Salute moving them. forward po tayo, sir. Ano po? Laging nababanggit yung master plan kanina, no? ASEAN Enabling Master Plan and all. So siguro po, to give us parang brief information about this, meron po tayong ipapakita na video about the advocacy of the ASEAN Enabling Master Plan. So JM, pwede bang pakiplay? Do you know in ASEAN, over 17 million people struggle with accessing the public facilities every single day? People with issues of sight, mobility, hearing, and intellect still face many barriers in their everyday lives. For persons with disabilities, society still has little solutions for them. Well, that's about to change. The ASEAN Enabling Master Plan 2025 is committed to mainstream the rights of persons with disabilities, ensuring that each individual enjoy their equal rights like the rest of us. With accessible facilities and increased communications, persons with disabilities have more ways to travel out of their homes to discover and connect with their communities. With better systems and new technology, persons with disabilities are empowered to pursue an education, which gives them better prospects in the workforce. And with a stable income, they can take over the steering wheel and have the freedom to make the decisions that matter. So let's change our attitudes and work hand in hand as a people with one vision, one identity, one community to build a better ASEAN. Are you ready to make this change? Yan, di ba? Challenge tayo nung video. Are you ready for this change daw? To take part of this change. So, para naman po i-discuss sa atin further ang patungkol po dito sa ASEAN Enabling Master Plan at yung kanila pong project na enhancing the accessibility of infrastructure in the Philippines. Makakasama po natin, of course, ang in-introduce po kanina, ang idol po ng bayan pagdating po sa advocacy po, no? And of course, ng lahat ng PIDAW halos po dito sa buong Pilipinas. Dr. Rex Bernardo. Dr. Rex, question ko po, bakit po enhancing the accessibility of infrastructure in the Philippines? Yung focus po ng project niyo po ngayon. Magandang hapon ulit, Jen. Bago ko sagutin yan, actually ito nasa phase na po tayo ng how many phases na ba tayo? Third or fourth phase na po tayo sa pagdating sa advocacy natin to implement yung mga key action points ng Enabling Master Plan. For this year, starting this November, Ma'am Jen, up to next year, ang focus natin o yung parang pinaka yung theme natin yung sustain, transfer, and replicate enabling master plan advocacies or yung project stream. So this is a one-year project wherein po yung sabi po ninyo, nakatutok po tayo ngayon sa pag-advocate po natin para magkaroon tayo ng accessible infrastructure. Kasi po, kumbaga we need to sustain the gains made through our advocacy and promoting the enabling master plan. And because of dito po sa atin, nagkaroon po tayo ng midterm review. And one of the result po yan, ang glaring, o yung kakulangan pa, o yung tinatawag na dapat pa, mayroon tinatawag tayong catch-up mechanism po para makahawal pa po tayo. Yung talaga po, magkaroon po tayo ng programa po para po mas ma-implement po yung ating accessibility po sa ating bayan po, sa ating bansa sa Pilipinas. So anyway, ASEAN-wide po ito, but here in the Philippines po, ang pumasa po na project po na i-implement po natin, na relevant po sa atin, ay yung pagkakaroon nga po ng tinatawag na accessibility infrastructure and syempre po yung ICT. So yun po yung ating tututukan po this coming activities under the project stream.
Okay, thank you sir. So yun pala yung history. So bakit po enhancing kumaga yung accessibility and infrastructure in the Philippines. Yun pala yung focus po ninyo. So Actually po, parang Ma'am Jen, Apo. ito din po kasi po ay ano po ito, very much in time po dun sa, siguro alam ko po na alam niyo rin po na 'di ba last July nagkaroon po ng enhancement po yung accessibility law natin, nagkaroon po tayo Apo. ng Tama po. revised implementing rules and regulation, and we felt the need na kailangan po ma-propagate po ito kasi tayo Yes, po sir. bilang mga nasa local level, actually we are trying to implement nga yung old provision ng BP 344 o accessibility law. Tama po. Merong bago naman. So kailangan po mas ma-enhance po yung awareness po nito kasi siyempre maraming implication po ito, 'di ba? Kasi kung we are still trying to tawag dito yung keep our requirements doon sa all the standards. Tapos yun pala may mga bagong standard, hindi pa rin pala papasa kasi mayroon ng bagong standard. Kailangan po at least yung mga efforts po natin towards renovation, towards repair, towards yung pagbibuild ng mga bagong infrastructure ay nakaangkla na po doon sa bagong provisions po ng IRR. So good news po yan, ano po kasi very timely po pala yung inyo pong proyekto na ito, no? Yung enhancing the accessibility of infrastructure. Sasabay talaga siya dun sa ginawa din po na amendment po dun sa BP 344. So sir, nabanggit nyo po, no? Most likely the government is also doing their share po, no? To enhance the accessibility of our infrastructures here in our country. So paano po yung partnership po ng project na ito with the government po? Do we have parang linkages din or memorandum of agreement na naisagawa po natin, na establish po natin sa mga partner agencies po natin sa government? And at the same time, sir, paano po yung linkages din natin sa organizations of persons with disabilities? What will be their parang role, or are we going to engage them with this project po? Thank you. Okay, salamat po. Tama po kayo, Ma'am Jen, na actually ang champion po natin pagdating sa partnership, pagdating sa national government, siyempre po itong National Council on Disability Affairs, ayun po sa pamumuno ni Director Glenda Rilova. At yung mga nakaraan pa pong mga pamunuan ng NCDA ay very much supportive po, di ba? Actually po, meron po kaming standing memorandum of agreement po na yung collaboration po natin with NCDA in terms of co-promoting yung mga key action points in enabling master plan. And for the past several years po, every time po na yung Call Foundation po sa pangunguna ni Sir Lauro Porcil at yung Call Foundation po ay nagkakaroon po ng mga town hall forum. Actually, talaga pong sila nagbibigay po ng support yung NCDA sa pamamagitan ng pag-host itong event na to, pagbibigay ng support din sa mga participants. Saka at the same time po, yung ayun po, through the social media, ay alam mo naman po natin, ayan po, pinapakita po natin ngayon sa screen po yung mga activity po. And again po, gusto ko rin po ipaabot po yung pasalamat ko po kina Kuya Lauro, kina Sir Lauro po kasi ako po yung isa sa mga participant po nung ginawa po ninyong advocacy and policy workshop po nung 2019 yata, 2018 pa, di ba? So yung mga ganun po, isa po ako sa mga nabigyan po ng opportunity at doon ko po na pag-alaman o kumbaga na-deepen po yung understanding ko po na kailangan po tulungan po natin itong ma-propagate kasi sabi nga ito po yung localization po ng CRPD. So having said that po, na tumimo po o na-deepen po yung aking paniniwala po na kung ito po yung sa local context ay may papatupad natin, ay palagay ko mas maganda po. At yan po yung napatunayan po namin dito sa provincial government na actually po, di ba, yung naman po mga programa na ginagawa natin, ay dapat nakaangkla po dun sa pangailangan ng mga may kapansanan at the grassroots level. At ito po yung enabling master plan po. Enabling master plan ay nakikita po natin na umaakma dun sa mga pangailangan. Siyempre lalo na po yung mga bagong trends po ngayon, for example yung sa ICT, paano pa natin, di ba, gagawing level yung playing field pagdating sa mga may kapansanan. Siyempre po, parating na po yung mga technology like yung artificial intelligence. Dapat po sumusunod tayo po dyan and ano po natin i-harness po yung potential ng mga ganitong technology to be able for the person with disability to use it in a positive and productive way.
At bukod po doon, Ma'am Jen, yun po, NCDA, yun po, yung nakita rin po natin po yung opportunity po ng ating collaboration with the League of Pidao. Di ba ito po yung nationwide organization po o federation po ng mga person with disability affairs offices kung saan kung ano po yung ipapatupad nating mga strategies or activities po sa aming stream project po, kailangan po natin ng tulong nila kasi sila po yung nasa grassroots level. Sila yung pwede maging partner natin sa implementation, and that is why mamaya po ikukwento ko po yung mga activities po natin, but at the end of the day, hingin po talaga natin yung tulong nila kasi syempre hindi po natin kayang gawin to ng mag-isa lang, but with the help of these offices, may makarating po tayo sa pinakamalalayong lugar ng Pilipinas. At saka syempre po gusto ko rin pong bigyan din po ng recognition po yung Project Inclusion Network na noon pa din po naman po ay laging sumusuporta po sa atin. Yan po yung CSO na nakaangkla po o nakatutok po sa pagdating sa inclusive employment at kinukuha na rin po nila or tawag dito yung ina-accept na rin po nila yung holistic approach pagdating sa inclusive development. Siyempre yung education, yung accessibility para magkaroon po tayo ng tinatawag na relevant employment opportunities for person with disabilities. So marami na kayong na-establish na mga partners, sir, pagdating po doon sa implementation pala nitong advocacy ng ASEAN Enabling Master Plan dito sa Pilipinas. So nabanggit nyo po na nagkaroon na kayo ng partnership or memorandum of understanding with the National Council on Disability Affairs, and at the same time sa mga CSOs, no, and organizations of person with disabilities. So ibig sabihin po, sir, ready na, no, na may push tong project na ito, lalo na po yung patungkol po doon sa accessibility. Sir, yes, go ahead, sir. May sasabihin po kayo, sir. Sige, bago po tayo dumako dun sa mga specific activity po ng Project Stream, no, gusto ko lang po kasi ibalita yung magandang balita na tapos lang po kahapon, yung Monday to Tuesday, nagkaroon po kami ng training on comprehensive delivery of inclusive services for person with disability. Ito po ay nakaangkla po doon sa key action points na dapat po yung mga may kapansanan ay should receive all the services provided by the government. But ito po, medyo bago po ito kasi dito po sa municipality level po ay inadapt po nila yung municipal enabling master plan. So yun po yung parang pinaka-key doon na inadapt po nila yung enabling master plan. Specifically, they are focusing on health, education, employment and livelihood, GEDC, the DRR, social protection. Yun po yung mga napili po nila na relevant po sa pangailangan po ng LGUs. At palagay ko po, nakapag-create po sila ng mga proposed activities po doon na tutugon po sa pangailangan ng mga may kapansanan. And we are hoping po na magkaroon po ito ng magandang bunga kasi ito na po yung ang mag-implement po nito ay mga barangay. So, alam naman po natin yung barangay po ay yan na po yung pinaka-grassroots pagdating po sa governance po natin. So, kung ito po ay may papaabot natin at barangay level, ay ko po medyo mas mararamdaman po nila yung impact po ng at kasama din doon, sir, doon sa parang napili nila na priority areas, yung enhancing the accessibility of infrastructure, sir. Tama po ba? Actually, cross-cutting yung issues po na yun, di ba? So, sa DRR, sa education, sa employment, cross-cutting po yung issues ng accessibility po doon. Even sa health, di ba? Kasi yung mga health centers daw ay kailangan accessible din. So, yung mga ganun. Tama kaya po. Yun po, cross-cutting po yun. Cross-cutting issue po talaga ang pagdating po sa accessibility. Yan. Thank you so much, Sir Rex, for sharing those information. With regards dun sa timeline, sir, ano po ba yung parang in terms of accessibility, sir, yung focus ng project sa accessibility, ano po ba yung mga ano yung activities natin na related doon? And at the same time, yung timeline rin po natin pagdating doon. Okay po. Simula po ngayong November up to November 2025. So ibig sabihin po 1 year activity po ito na gusto po naming makapag-contribute nga po doon sa tinatawag na post midterm evaluation po ng enabling master plan. At binabandera po natin dito yung pagkakaroon po, we are going to produce
6 story videos on accessibility of infrastructure. Napaganda po nito, ang title po nito yung Access Silip Manila, wherein we will have a glimpse of accessibility assessment within the area of Metro Manila. Ang ibig sabihin po nito, ang campaign po na to ay titingnan po yung mga particular accessibility feature like yung ramps, tactile guide paths, and everything po that will be based on the provision and the requirements po of the amendments that was enacted last July Parang 2024. access audit din yan, sir. Parang access audit. Pero access silip naman. Oo, kasi siyempre, di ba, yung may mga protocol pa diyan na baka hindi tayo payagan, but ang gagawin po ng ating mga tawag dito ng ating production, magpupunta po sila sa mga lugar at magkakape sila doon, kakain, titingnan po nila kung ano yung mga what is right and wrong or lacking doon pagdating sa accessibility. So, siyempre, meron naman po mga best practices diyan. Makita po natin yung best practices at makita din po natin yung mga kakulangan pa na pwede pang ma-improve ka. So, i-discuss po yan sa atin ng mga expert pagdating po diyan. Siyempre po yung mga notable, meron po tayong kinuhang architect po na sinatawag na expert o talagang sila po talaga yung nagpapatupad ng standards ng accessibility law. And hopefully, by having this discussion, we will set yung parameter o benchmark na dapat po talaga ini-implement po itong ganito. Kasi at the end of the day, yung end user, yung mga may kapansanan, para po yan doon, di ba? Hindi lang naman ito para sa requirements ng, for example, ng SGLG or Seal of Good Local Governance. But this is for the benefit of the convenience saka access nga po para sa mga may kapansanan. So, magandang po yun. I think this will be a very good campaign kasi parang hindi tayo nagtuturo, kundi napakita po natin yung lived experience po ng mga may kapansanan with regards to the accessibility. Kumbaga situational yung pagkaka-present. Kumbaga sa social work na field merong case study po talaga. No, pinipresent po natin yung talagang sitwasyon po ng mga person with disability. Pero sir, may initial na engagement na po ba tayo with the government po? How can we be ensure po yung support po nila pagdating po dito sa project na to, particularly on enhancing the accessibility po of the we are trying to syempre connect with the Department of Public Works and Highways kasi sila po talaga yung lead agency pagdating po diyan. And that is why pagdating po sa mga training na gagawin po natin both online and face-to-face ay magiging po sila kasama po talaga sila. Kasama natin po sila kasi sabi ko sila naman talaga yung nasa forefront po nito. So having said that po, when we do our Zoom online training sa mga PIDAW officer para po, that's great. On their own, di ba? On their own ma-orient sila kung paano yung pag-access po ng yung with regards to the new standards. At the same time, yung face-to-face training para po talaga yung mga syempre selected local government units na would be willing talagang maging pioneer po sa pag-implement ito kasi ang napupuna ko Ma'am Jen, hindi lahat po ng PIDAW officer ay sinasama sa access audit team. Tama. Supposedly, di ba tayo po yung end user, kailangan po kasama po tayo din sa audit. And of course, and of course the organization din sir ng mga person with disability. So, and sa tingin ko sir, dahil nakapag-MOA naman kayo kay NCDA, di ba meron po silang subcommittee on accessibility. So, I think with the support din na naipakita na ng NCDA with the project team, I think po, sa tingin ko, full support po sila dito. Nabanggit din kasi ni Sir Lauro kanina na with their engagement po na kumbaga ay matagal na silang may partnership with NCDA din. So I think susuportahan din talaga ito ng NCDA. Kaya nga, tama po yun. Kaya yung pong mga train na gagawin natin noon, coupled ito po with the social media campaign, di ba? Kasi aside from targeting yung technical aspect po nito, kailangan yung general public po, may maalaman din po nila yung mga general requirements po nito. Kaya tayo din po, kami po sa Call Foundation, ay mag-produce din po ng mga code cards pertaining to the accessibility of infrastructure. Yung mga code cards po, yung mga
kung ano yung dapat na gawin, di ba? Pagdating parang mga ano po ito, mga visual tools po ito. I-guide po sila. And the same time po, yung infographic flyers naman po, kung ano po yung mga nasa content po ng IRR na being presented into yung visual o kumbaga mga naka-image po sila para mas madaling maintindihan. For example po, yun pong lagi ko pong na i-encounter po ito na yung daw pong parking for person with disability, sino daw po yung pwedeng gumamit noon? So sabi po nila, ba't daw ba nang may kapansanan pwedeng gumamit noon? Sabi ko, ano daw po yung legal basis? Ba't ko sinasabing priority yung wheelchair user? Sabi ko po, actually po yung lahat po ng illustration, lahat po ng specification, pertaining po doon sa paggamit po ng wheelchair user, pagbaba niya ng kotse, dapat yung wider po yung space para pag bubuksan po yung kung saan nakasakay yung may kapansanan, kayang fully open po yung pinto. Kaya dapat hindi naharangan yon. So, having said that, lahat po pati yung pinto, di ba? Kaya po malakas yung malaki po yung lagusan o yung sukat niyan para makapasok po yung wheelchair. Bakit po yung sukat po sa lababo, di ba? Bakit po walang harang yung baba dapat? Kasi nga para makapasok yung naka-wheelchair. At tumutumbok talaga yun sa pangangailangan ng isang taong gumagamit ng wheelchair. Yun po. Meron din naman po siyempre sa blind, di ba? Sa iba pa sa deaf din, yung mga signages po, yung mga tactile steps doon. Pero more on yung sa mga physical requirement, for example, ng ramp, yun po, dahil po yung sa gumagamit po na naka-wheelchair. Hindi ko po maintindihan kung bakit pagdating daw sa parking space, pwede nang gumamit, diba? Kahit hindi naka-wheelchair, kahit senior citizen, kahit buntis, lahat po pwedeng gumamit. So pagdating at the end of the day, hindi na po makagamit yung naka-wheelchair kasi nga isa lang naman po o dalawa yung dedicated na parking space for the person with disabilities. Okay. Thank you, Dr. Rex, for those information. And Ms. Janine, baka may gusto ka ding i-follow up question sa ating speaker. Ms. Jennifer, good afternoon. Good afternoon po, Caronet. Pwede bang isa lang kay Ka Lauro? Isang question lang, kung pwede lang. Sige po. Okay. Magandang hapon, Ka Lauro. Magandang hapon, Dr. Rex Bernardo. Ka Lauro, alam natin na dito sa Pilipinas, ang number one violator ng accessibility laws natin ay before that, maikli lang, yung sinabi ni Ka-Rex kanina, tama yun dahil nagkaroon daw ng discussion kahapon sa NCDA na yun daw parking for the disabled, dapat daw may preferential treatment yung with orthopedic disability. Ang sinasabi naman namin, ang tingin namin is yung parking for persons with disabilities, number one, kukunti yun. Tapos number two, dapat ay first come, first serve basis. Ngayon, preference ng bulag o ng deaf, kung gusto niya ibigay yon sa naka-wheelchair. Kasi sinabi daw ng isang kaibigan nating naka-wheelchair na dapat daw sila ang unang pagbigyan. So tingin ko parang tapos sinabi, pumayag si Director Relova. I think Director Relova has committed ableism because hindi siya dapat mag-comment doon sa ganong issue because she's not a disabled herself. Being the executive director of NCDA, she should just facilitate. Anyway, my question, Ka Lauro, po is, congratulations po sa inyong programa, maganda po yun. But my question po, Ka Lau, is, paano ho natin i-enhance yung accessibility on infrastructure and other types of accessibilities wherein ang number one violator ng accessibility law sa buong Pilipinas ay mismong yung kanyang gobyerno. Thank you, Ms. Jennifer. Thank you, Ms. Janine. Magandang hapon po. Ayan, thank you po, Sir Ronel. Go ahead, Sir Lauro. Yeah. Una, matagal na naman yan in-acknowledge ng government. Talagang nandoon pa kami sa New York noon nung pino-formulate talaga ang CRPD. Inaamin na yan ng gobyerno. Although, of course, habang dahil masyadong politicized ang issue, ayaw naman ng gobyerno na tuloy-tuloy na naitin niya ang sarili niya. Ang talagang pinaka-problema natin, ina-acknowledge na naman lahat yan eh. Ang naging problema natin yung pera, yung budget. Kaya na, there was a time with Dr. Lisa, sabi namin,
ang dami na natin patakaran, ang dami na natin policy. So, halos unong-uno na tayo at kung sabi nga ng ng UN DESA, yung Department of Economic and Social Affairs, isa sa may pinaka-voluminous o yung napakaraming magagandang patakaran ang Pilipinas. However, kahit na gusto rin ng gobyerno na ma-implement yan, itong wala namang pera. Kaya nagkaroon tayo ng disability rights budget analysis. Yan yung ginawa ni Dr. Lisa. Ang isa talagang kailangan natin i-address, kahit na World Bank, ina-acknowledge na 80% ng may kapansanan ay nasa rural areas. Yung urban areas ay kulang pa, pero dapat magkaroon tayo ng double time effort. Kaya masaya ako na since Camarines Norte is considered among the rural area, kaya inaasahan natin yung leadership ni Dr. Bernardo, no? At saka yung doon rin sa Pangasinan, yung mga city na yan, considered yan mga rural areas. So, gusto natin ma-develop ang leadership. At sa Batangas, marami pa rin rural areas. So, sana, yun ang ma-address. Pero, ang number one problema, na-address na natin yung advocacy, nasaan yung pera? Hanggang ngayon, we have to advocate yung funding. Kahit na nung pumupunta pa ako ng Washington noon, sabi namin sa World Bank, dapat ang dami ng patakaran, ang dami ng policy, nasaan yung pera? At saka, nasaan yung focus kung nasaan ang karamihan ng PWD? Yes. Which are in rural areas. Kaya tayo, inaasahan natin si Dr. Rex Bernardo kasi Camarines Norte is considered a rural area, rural province. Kaya siguro Dr. Bernardo Rex, yun ang magiging burden sa'yo. Ipakita mo, nandyan ka na sa pigaw ng probinsya ng Camarines Norte, paano ma-implement ang master plan at paano mag-acquire ng pera. Pera talaga ang issue na yun para mapunduhan yung kumpleto na, halos kumpleto na ang ating policy. Yan. Yan ang isa sa findings ng disability rights budget. Thank you. Thank you, Sir Lauro. And kaya nga po, no, actually hindi lang naman po dito sa Pilipinas, no, pagdating po sa ASEAN level, talagang marami pa rin pong kailangang i-enhance in terms of the accessibility of infrastructure. Kaya nga ito po yung focus po talaga ng stream, no. Lahat po ng Organization of Persons with Disability, hindi lang po dito sa Pilipinas, even yung ating ASEAN state members po, ay ito din yung talagang tinututukan. So may idadagdag po ba kayo, Dr. Rex, pagdating po dito? Oo, kasi di ba sabi nga, nakafocus tayo sa accessibility at yung naging tanungan ni Caronel ay number one violator yung ating mga government agencies. That is why po yung may share ko lang po yung nangyari kahapon na for the first time po naging aware po yung mga barangay official po na gawing accessible po yung kanilang mga barangay hall. Kasi because of the train na ginawa po natin, di ba, we are advocating na maging accessible yung facilities pero yung mismong kanilang mga barangay hall ay hindi accessible. And because of that, they pledge na for next year's allocation, talagang unti-unti na po nilang gagawing accessible yung barangay barangay hall. So ibig sabihin po, yun pong mga ganitong mga campaign natin, although sabihin natin ay trabaho naman to ng gobyerno, but
nandito nga tayo bilang mga advocate, kumilos po tayo on our own initiative po na to propagate po yung requirement po na dapat mag-ano po tayo ng subscribe Tama po, tayo sa Dr. standards ng Tama po. accessibility law. So yun po yung siguro konting ambag po ng All Foundation kung bakit nga po natin pinopromote po itong enabling master plan ay para mai-adapt at mai-implement po ito. Yun po. So, Doc Rex, may follow-up question po ako regarding din sa how you're really promoting and the information dissemination of this project. So, you've mentioned that you're doing campaigns and also accessibility audit, yun nga po yung sinasabi ni Miss Jen. So, gusto ko pong malaman, maybe yung iba po rin mga viewers would like to know, sino po ba yung priority areas, rural areas po ba, urban areas po ba ang focus ng project na ito? Since you said that it's nationwide, ano-ano po bang syudad or LGU ang greatly Ano po pipirma? Witness? project? And also, Sir Rex, ano pa po ba yung mga methodologies na ginagawa po ng project team nitong ASEAN Enabling Master Plan ng Call Foundation together with you po to really expand yung inyong project that would really change the lives of persons with disabilities, sir? Opo, tama po kayo na dapat lahat po, actually dapat lahat mag-implement ito, no? Kung Pilipinas, whether you are in the urban or rural areas. But may sabi po ni Sir Lauro na ang mas nakakailangan talaga yung challenge po dito, yung nasa rural areas. Having said that po, kailangan po namin ng tulong nga po, gaya po na nasabi ko po kanina, yung ating mga offices, kasi yun po sila po yung merong tinatawag na, di ba yung reach pagdating dun sa area po nila. Yes, We would like to increase their awareness saka yung capacity po nila to advocate to implement po yung accessibility law. And having said that, the only way for them to effectively advocate or is to capacitate them. Turuan po natin sila ng tamang actually dito po sa amin kasi sa Cam Norte, ako po yung nagti-team lead po ng aming access audit team. Support group po yung DPWH access group. Ibig sabihin, ako po yung nag-schedule ng accessibility audit, kung saan kami pupunta, at sila po yung mga taga-sukat po. Parang gano'n, parang sila yung mga naging secretariat ko po. Having said that po, kailangan po yung mga PIDAW po, ganun po yung maging dapat they need to take the lead in terms of advocating kung saan ba, siyempre yung mga bagong gagawin pa lang or bago pa mai-transfer yung occupancy dun sa dapat bago nila dapat makita muna kung sinunod yung nasa plano. At saka syempre, we are also advocating na ang isa dapat sa mga pipirma pagdating sa occupancy, saka yung yung permission, yung permit sa mga building plan, ay kasi may sama dapat yung person with disability. Kaya lang, marami tayong mga humahad lang doon, lalo na yung mga tawag na yung yung anti-red tape, di ba? Yung kailangan daw ini-streamline, kunti na lang dapat yung pumipirma. So yung mga yan ang po natin, yan po yung mga barriers po natin para maisama talaga yung mga person with disability. But at the end of the day, kung yun po mga PIDAW po ay capacitated, kung sabihin natin, alam po nila yung batas, alam po nila kung paano implement po yun, mas magadali po silang maisama dun sa committee o dun sa team na yun. But unfortunately, hindi pa nga po lahat ng PIDAW ay capacitated pagdating sa mga ganyan kasi sometimes ang specialization po nila sa ibang lugar, di ba? So, or sa ibang part, pwedeng malakas sila sa social protection, malakas sila sa education, but pag naging PIDAW po kasi parang po yan mini NCDA po yan. Dapat lahat po alam po natin, di ba? Health, social services, tawag ito yung nga pati yung sa accessibility sa DRR. Ang problema po, nakikita kong problema Miss Janine, ay bibira din po kasi yung person with disability PIDAW na naka-wheelchair or kaya yung bulag o kaya yung talaga nakakaranas po nung tawag dito lack of access. Kaya pag kayo naman po kasi ay nakalatad naman o kaya may kumbaga wala kang kapansanan, di ba? Tama po yan. Naging PIDAW siya pero wala siyang kapansanan. Actually, parang nagiging list priority po yung ganyan Kaya, pero sir, yung tinatawag po nating nothing without us, yun po yung pumapasok, di ba? Kung hindi mo naman kasi nararamdaman yun, hindi mo talaga mararamdaman kung
mahirapan. Yun po. Pero sir, follow-up questions ko po. Klaro po ba sa PDAO or even sa mga organizations of persons with disability, their roles and responsibilities in this project and how they can really contribute or how can they help to implement the project, sir? Kasi baka hindi rin sila ganun ka-informed. That's why they're not really... What are the methodologies or the strategies that your project team do to really engage organizations of persons with disability, sir? Doon po sa project stream, magkano po Opo. meron po dong timeline na magkakaroon po kami ng consultation sa orientation, consultation with the PDAOs, League of PDAOs, and also orientation po dito sa new yung mga amended IRR po ng PP 344. So parang yung consultation, titingnan namin kung yung magagrasp namin kung ano po yung level or ng commitment saka yung kaalaman nila pagdating sa accessibility law, saka yung orientation, ano natin po maipopropagate po yung bagong standards po, no? And then ano na po ito, bibigyan po natin ito ng pala sa pamamagitan po ng training. Although I also parang narinig din lang po namin na may mga initiative din po yung NCDA pagdating po dito. We would like to partner with them, sabi nga, para mas mapalakas pa yung advocacy po natin na kasi siyempre pag yung gobyerno ang nagsabi, mas madaling tanggapin po yon, di ba, pag ng mga local government units. While sa atin naman po, bilang CSO po tayo, yun po, we are just, yung advocating na tanggapin po nila ito. Kaya dapat po, importante po talaga, meron po tayong mga partner agencies para ma-implement po ito ng mas epektibo. Yun po. Opo, at saka at least po, pagsama-sama po, mas mapapabilis at mas maririnig po tayo, no, pagdating po sa ating pong advokasya. So maraming salamat po Dr. Rex and Sir Lauro. So yes sir. Yes sir. Bago ako nag-retire sa gobyerno, mayroong movement noon na yung structure ng PDAO ay i-consider na NCDA local government system. Ibig sabihin, ang PDAO ay gagawa ng trabaho ng NCDA within the local government. Opo, isa po itong mekanismo, no? Ng ating pong gobyerno para po ma-reach out po natin yung mga person with disabilities. Hindi ko alam kung yan ay ini-implement na kasi primarily talagang ang naging trabaho ng NCDA is to acquire budget. Doon talaga nakapokus yung natin, yung ating pagsusumita. Marami ng patakaran, marami ng rules, marami. Ang talagang problema ay pera. Binibigyan na tayo ng pera. Halimbawa, sa PDAO, sa barangay, magkano binibigay na allocation? Kasi mayroon na tayong executive order na nag-mandate na at least 1%. Ang problema, doon na sa salitang at least 1%, may problema na kasi may 1% na kami. Pero ang sabi ng utos, at least yan ang pinaka-minimum. Ibig sabihin, it should be more than 1%. Yes. Actually, sir, isa talagang malaking usapin yan at issue din po na hindi lang din po, kumbaga halos lahat po ng PDAO po, no, nakaka-encounter po ng ganyan. Kasi nga po, meron ding mga iba pa rin pong proyekto, ganun po. And yun, ang kagandahan na nga lang din po ngayon ay napakalakas na rin ng empowerment ng ginagawa po ng gobyerno para sa mga person with disability. Kaya nai-assert din po nila yung kanilang rights, no? At marami din pong mga PDAO sa ngayon po ay talaga namang nakakapag-source out po sila or nakakapagpa-allocate po sila, nakakapagpa-approve po sila ng funding po na higher than 1% pa nga po. So, thank you so much po, Sir Lauro. Medyo, yes, sir. Isa lang mahalaga, kasi ang isa pang, kasama natin dapat sa advocacy, yung senior citizen and women. Kasi, ganito yun. Yes, sir. Titignan niyo yung Article 4.3 at saka yung definition ng persons with disability. The way the senior citizen
And the women are being created para nandoon na rin sila sa, nandoon na rin sila sa definition ng persons with disability. Kaya lang, when I was with NAPSI, yung mga senior citizen, hirap na nga sila, hindi na makarinig. Hindi, parang isa pa yun sa dapat, natin, huwag ikahiya ang disability. Opo, sir. Noted on Yung that, mga sir. senior citizen sa women, buntis na, hirap na. Ayaw nilang aminin na mayroong disability sila. Yes, So, sir. siguro Yes, isa sir. pa yun. Isa pa yun sa dapat maging focus ng ating advocacy. Huwag ikahiya ang salitang disability. Okay, so yan. Yes, sir. Thank you so much, Sir Lauro, no? Very strong po yung inyong mga words po talaga pagdating sa advocacy. Huwag po nating ikahiya ang ating kapansanan. Ayan, mainit na mainit ang balitaktakan po ngayong hapon, no? Pagdating talaga sa Yes, accessibility. oo. Kaya Tama, lang Miss po, Jen. kulang na kulang yung isang oras po Oras. natin. Time check po tayo. It's 4:04. And talaga namang hitik na hitik sa information po yung ating pong episode po sa araw na ito. So for more information po, kung may mga gusto pa po kayong itanong patungkol po sa proyekto na ito, no? Malaking malaking project to. And I think magbe-benefit po ito. Kung gusto niyo pong mag-join sa advocacy po ng Fall Foundation with regards to this project, no? Enhancing the accessibility infrastructure in the Philippines. So if you are from PIDAO or if you are from the Organization of Persons with Disabilities po, and if you want to join po further in this project, please mag-message lang po kayo dun sa kanilang Facebook page or dito po sa page ng Inclination. And kaya naman po kami po ay natutuwa, no? At naitakal po natin itong episode na ito ngayon. At dami nating nalaman actually. Tama. So kulang po yung isang oras pero hindi po natin palalampasin ang panghuling mensahe ng ating pong mga panauhin. Dr. Rex, unahin po kayo. Maraming salamat po sa inklinasyon. Hopefully po maging partner po namin kayo para sa paghahatid po ng mga impormasyon sa kayong ating pagsusulong po o yung mga advokasya po natin para po ma-implement po natin yung mga batas pagdating sa may kapansanan. Marami pong mga batas po na tama po, maraming mga batas kailangan po ma-implement po natin, di ba, yung sa PhilHealth, di ba? Hanggang ngayon yata yung mga person with disability na nasa gobyerno, hindi pa natin na-avail yun. Matagal na yun, kailangan may advocate po natin yon. Yung Inclusive Education Act, pinapatupad na po yan, but kailangan makita po natin kung na-implement na po, kung meron na po siyang budget allocation na nga. So having said that po, salamat po sa inklinasyon at sa patuloy na pagsisilbi bilang isang liwanag po ng mga may kapansanan. Hopefully po yung aming gagawin din po sa stream po. We are also very much involved po sa social media campaign. Magkaroon po kami ng mga talk show, magkaroon po kami ng FB live broadcast para po hopefully po again makasama po namin yung inklinasyon sa mga susunod pang aming mga gagawing mga advokasya. Maraming salamat po sa ating lahat. May comment lang ako dun sa sinasabi ni Sir Rex, just to lighten up our conversation. Miss Jen, yung sa talk show. So like for example, Doc Rex, if you want to announce po or you have announcement ng episode niyo po for talk shows or kung kailan po siya at saan po siya ipapalabas, pwede niyo po kaming i-message sa Inclination Facebook page. Tapos po kami po yung mag-a-announce kung anong pong page or saan po kami makakapanood at kung sino po yung mga guest. Okay po ba yun, Sir Rex? Para po magkaroon din po kaming collaboration po sa inyo pong project team. Opo, ganyan po gagawin po namin through si Ma'am Jen. Kung kailangan niyo, sir, ng talk show host, ito naman po kami. Opo. Maraming salamat po. Thank you, Janine. Thank you, you. Dr. Rex. Okay, Sir Lauro, ang inyo pong mensahe para sa inklinasyon at sa ating pong mga manonood po sa hapong ito. Isa lang pinaka-importante, lahat tayong mga tao at one time or another,
will have disability. Yes. So, actually, yung UNCRPD nung ginagawa pa nun sa New York, yun ang isa sa pinakamahalagang mensahe. Kasi ang PD are not only for persons with disability. It is for all humanity. Kasi unless mamatay sila ng walang disability, lahat ng tao at one time or another sa kanilang buhay. Yan. Thank you po, Sir Lauro. Yan ang natandaan ko ngayon, take home ko, Janine. The CRPD is not only for person with disability, but for all humanity. Ayan. Thank you so much po again, Dr. Rex and Sir Lauro. Ayan, Janine, kumusta ka after na ating episode? Okay ka ba? Nakinig ka? Meron akong insights and reflections na gusto ko rin i-share sa ating mga guests and then sa mga viewers. Actually, the ASEAN Enabling Master Plan, Miss Jen, to be honest, I heard it but I'm not really actually very interested to know kasi parang sa akin very technical siya, 'di ba? ASEAN Enabling Master Plan, very technical. But through our guest today, I just realized, Miss Jen, that it's very practical and it's very useful for persons with disability and it's very beneficial for all. Hindi lang for persons with disability and especially for all of us. Kaya nga maganda yung tag nila, Miss Jen, accessibility and inclusive or equity and inclusion for all. So, maganda po na naging interesado ko na mag-aral aralan ang ASEAN Enabling Master Plan. Even though it sounds technical for others or even for me, Miss Jen, now that I realize it's very useful and if it's really well implemented nationwide, not only in the priority areas, it will make a difference, transformative change. Thank you, Miss Janine. Thank you so much. Yes, and for everyone, if you want to know more or if you want to engage about this project, as I've said a while ago, pwede po kayo mag-message sa amin or direct po sa ASEAN Enabling Master Plan Philippines na page. Ayan. So overtime po tayo today. Pagpaumanhin po ninyo kung kami po ay kumuha ng inyong oras. Sobrang oras, no? Ang aming pong nagugol sa hapong ito. But then, thank you so much po sa inyo pong pagsubaybay. And hopefully po na next week po ay patuloy nyo pa rin po kaming tangkilikin sa isa na naman pong napakahalagang episode. But before that, before we end po, meron lang po kami mga mahalagang announcements and of course ang aming pong Inklu Balita segment. JM? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Encarnacion is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnacion@gmail.com. It's incarnacion@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Encarnacion Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnacion. Dahil sa Incarnacion, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suhesyon sa aming email address incarnacion@gmail.com incarnacion@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnacion Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO,
Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. At sa pagtatapos po ng espesyal na episode na ito, nais po naming pasalamatan ang Paul Foundation of the Blind Incorporated sa kanilang makabago at masusing inisyatiba po sa pamamagitan ng project po nila na Stream. Ang kanilang dedikasyon sa pagpapalaganap ng inclusivity at accessibility ay isang hakbang patungo po sa mas makatarungan at pantay-pantay na lipunan para sa lahat. Hinihikayat po natin ang bawat isa na maging bahagi po ng kilusang ito at magsanib pwersa po tayo para sa isang mas maayos at mas inklusibong bukas. Patuloy nating itaguyod ang mga advokasya na magpapalakas po ng bawat isa at magbibigay ng pagkakataon para sa mga taong may kapansanan na magtagumpay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pong panonood at huwag pong kalimutan patuloy na sumubaybay sa Inklusyon para sa mga makabuluhang kwento at advokasiyang nagtataguyod ng tunay na inklusibo pagbabago. Thank you so much and God bless us all.